So today guys, yung ituturo ko sa inyo is deflection using superposition by integration. So superposition siya, pero gagamitin mo rin ng integration. So it is based on the point load analogy. Pero make sure natin na dapat given yung location ng hinahanapan natin ng deflection. Mahirap kasi kung hindi mo alam yung location niya. So anyways, let's proceed na lang. I-discuss na natin kung paano ba nag-work ang point load analogy. So guys, you have a beam and subjected to varying load. So gusto kong imagine niyo na strip siya ng mga point load. So hindi niyo makita, ay papakita ko sa inyo guys. Yun, parang ganun. So, kung hindi nyo pa rin makita guys, so, sige, palitin pa natin. So, yan. Pero kung hindi nyo pa rin nakita, so, ganito na lang. Balik na tayo sa integral calculus. O, di ba, nag-assume tayo na strip yan. So, infinitesimal strip. So, meaning guys, so, sa kahit anong value ng x, is merong value ng y. So, kaya natin hinahanapan siya ng equation. Pero since, di ba, recall calculus, kapag yung strip ay ginamitan ng integration, eh parang pinapalakad natin yung integration papunta sa isang location. So, parang ganyan. So, kaya hinahanapan natin siya ng equation. So, para mag-base siya sa x, para isang variable na lang yung i-work natin mamaya. So, gaya nga ng sabi ko, so we get the equation of point load for any value of x. So, using equation of line for linear variation. So, UDL, UVL, and trapezoid. So, sa UDL, ayan, so kita natin, so wala naman siyang changes, so it's okay. So, for trapezoidal, ayan, so ma-apply din natin siya kasi nga, linearly lang naman yung trapezoidal. And for mahirap na case, worst case, so you have a parabola. So, walang problema doon kasi you have an equation of parabola naman eh. So, let's just focus on the most typical na binibigay, which is yung tatlo na yan. So, kung ganitong method ang gagamitin mo, so, unti lang sa ulo mong formula. Kasi nga, nakabase ka lang naman sa point load. So, parang yan, simply supported, iisa lang yung formula mo. But, meron siyang condition. So, tulad yan. So, dapat si A ay greater than X. So, yan yung pinaka-condition niya. Such that, di ba, kung saan ka nagsimula, yung X mo, kung saan mo siya hinahanapan, is doon din magsisimula si A mo. And, ensuring na si A ay greater than the X. So the next one is the cantilever beam. So dalawa din naman yung formula mo dyan, in which the first condition, mas malayo yung x sa hinapan natin ng deflection kaysa sa a, and the second one is vice versa, mas malayo naman yung a. So para mas mapadali, imagine nyo lang siya na yung further dimension ay katabi ng 3. So parang ganito guys, yan, x tapos a. Tapos yung hindi na ginamit na variable is yun na yung niya, nasa formula. Ayun, so ganyan lang naman i-memorize yung formula na yan. So, punta na tayo sa problem solving. So, may problem tayo na sabi niya, hinahanap natin yung deflection 2 meter from support A. So, in terms of delta EI of a simply supported beam subjected to triangular load as shown. So, get na yung figure. So, hinahanap natin is 2 meters from the support A. So, yun lang yung required sa problem. So, using derived formula. And so, may derived formula tayo. So, plug in mo lang yung value, may makukuha ang sagot. Pero guys, mali yan. Kasi nga, yung formula na yan is for the maximum deflection only. Hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang location. So yung formula na yan is applicable kapag hinahanap natin yung maximum deflection, which is located sa 0.519 ng total length. So dapat guys, alam nyo din gamitin yung mga formula nyo. Kasi kung hindi is, baka matrap kayo. Yan dahil pa namang trap sa pisad. You know, angas. So, move on na tayo. So sabi ko sa inyo guys, yung approach ng problem na to is mag-imagine ka ng strip at a distance x. So at a distance x, meron din yung value ng y. Para kung may function ka na ni y in terms of x, may kaka-integrate ka na. But, remember, may condition tayo guys, na si a must be greater than the x. So, hindi pwedeng mas malaki si x guys, mali na yun. Example guys, ganito, may point load dyan, tapos andyan yung hinahanapan natin. Kapag ganyan, mali na yan guys. Kasi nga dapat si a greater than x. Eh di ba yung x tapos a, dapat same sila ng point of origin. So, kung hindi pwede yung ganun, so paano yung approach ng problem natin? Ganyan. So, hati natin yung load natin sa dalawang components. Yung hati niya guys is kung saan may hinahanapan yung deflection. Such that, kung i-consider ko yung isang part ng load, tapos magpapadaan ako ng strip, so okay pa rin siya, kasi nga, A is greater than X. Pero how about naman yung sa isang part? Kapag dyan yung load, ay guys, hindi na siya pwede. Kasi nga, A is less than X na siya. So, mali na yan guys, hindi pa pwede yan. So, ganyan guys, X ka sa akin. Tanong nyo, kung mali yan, anong gagawin natin? So, may simpleng approach lang para itama natin yung condition niya. So, ganito guys, panoorin nyo. Yun! Ang gagawin natin is i-flip lang natin yung beam natin such that yung condition is mamimit na kapag naglagay ako ng load at ipapadaan ko yung strip na yun. Ayan, A is greater than X. So, okay na siya guys. So, after nun, anong gagawin natin? So, using equation of line, so hanapin natin yung equation ng Y in terms kay X. So, gamitin na lang natin si A as a variable. Kasi baka malito kayo kapag ginamit natin yung formula. Kasi di ba may PBX siya. So, nakakalito yun. So, A na lang yun guys. O, ayan, variable si A. So, nagbabago siya guys. Nagbabago. So, using equation ng line, ang una natin gagawin is we should get the slope. Ayan, diba yung slope lang naman is y2 minus y1 over x2 minus x1. So, makukuha na natin yung slope nung line na yan. So, meron na tayong equation ng line. So, may slope na tayo. So, ang gagawin na lang natin is substitute. So, kapag pinili ko yung point na yon, ang y nun ay 0 guys. Tapos, ang x nun ay 0.
So substitute guys, meron na tayong equation ng y in terms kay a. So for the next one, so ganyan yan. So we have the equation ng line. So substitute lang natin guys. Nakapag pinik ko yung point na yon, yung y niya is 10 and x niya ay 0 guys. So substitute lang natin guys and we will have the equation of line. And notice na yung slope natin is negative kasi nga pababa na yung load niya. So that's negative slope. So ayan. So since we have the equation of line, so proceed na tayo sa integration part. So guys, yung step na to is madali na lang. Yung unang step lang naman yung mahirap at matrabaho. So for the p, so yun na yung y natin in terms sa distance a. So yan siya guys. Ay mali. So yung y natin dyan is yung ano lang guys, yung load lang yan. Yan. Ganyan guys, para yung may value ka ng y kapag may distance ka na a. So ganun lang yan, so variable sila. So next, ano naman si b? Yun, si b. Pero guys, para mas mapadali yung equation, hanapan natin siya ng relationship. Yun, na si b ay equal kay 6 minus a. Para pag mag-integration tayo, is isang variable na lang. So next one, ano naman si x? Yun si x, yung hinahanapan natin ng deflection. Sabi ko nga sa inyo guys, kung saan nagsimula si a, doon din magsisimula si x. So, tapos na lahat. So how about naman yung limit? So for a1, you have 2. Kasi nga doon magsisimula yung pagpapalakad natin sa strip. Tapos mag-end siya sa 6. So imagine nyo na lang siya guys na naglalakad yung load na yan. So may value naman na tayo. So plug in na lang natin yan guys. So move on na tayo sa isang part ng load. So same procedure din lang yung gagawin natin guys. So may formula ka dyan. And define natin. Simula tayo kay P, which is yung Y, yung load natin. And B, is, sabi ko kanina, 6 minus A. And X, which is the location of the deflection na hinahanapan natin. So guys, bakit naging 4? Nagtataka kayo, bakit 4? So kasi nga guys, diba 2 siya from the hinge. Pero nung binaliktad natin siya, magsisimula na yung X natin sa roller. Kasi doon nagsimula si A. So define natin yung limit, which is A1, 4. And A to 6, doon natin papalakarin yung strip natin. Kaya nang sabi ko, kung saan nagsimula si A, doon din magsisimula si X. So substitute lang sa formula. So guys, yung A pala is yung variable So let nyo lang siya as X. And you will come up with this value. So sir, anong gagawin dyan sir? So since diba sabi ko sa inyo, pinutol lang natin yung load, pinag-iwalay lang natin siya. Ang gagawin natin, isa-add lang natin guys. So add nyo lang yung deflection, and that's the final answer. So if given man yung EI guys, so ganun yung gagawin nyo. So yung EI natin is ipupunta lang natin sa baba. So pagpasensya nyo lang, naiwan sa bus yung arrow. So bakit may 1000 raised to 4 dyan guys? So kasi nga, conversion yan ng kilonewton, meter cube, to newton, mm cube. So remember, you have 1000 newton sa 1 kilonewton, and you have 1000 mm sa 1 meter. Pero guys, cube yan kasi naka-cube nga yan So yun guys, dyan nakamap yung 1000 raised to 4. Yan, 1000 raised to 4. So, sa calcu, pwede nyo din namang padaliin yan by just pressing E12. Ayan yung capital E dyan guys. Tapos 12 lang. And without further ado, yan yung magiging deflection natin 2 meters from the support A. Joke lang guys. MM yan guys. Tinetesting ko lang kayo. So, naiwan lang sa bus yung isang M. Yan, lagyan na natin ng arrow. So, millimeter yan guys by unit analysis. Kasi kinonvert na natin yung kilonewton tas meter. So, ganun lang guys, yung concept ng integration at superposition. Ay, integration at superposition pa. Ay, pinahirapan mo yung buhay ko, di ba? Guys, may may advantages, may disadvantages din kasi yung mga iba-ibang method. Tulad nito, tulad ng CBM, tulad ng DIM. Hindi naman lahat perfect. So, mas maganda lang yung may baon ka. And alam mo dapat gamitin yun. So, sa next video, try ko discuss din naman yung sa cantilever and yung sa may conjugate beam method. So, yun lang guys. Thank you. Kung gusto nyo gamitin to, edi go. Kung may method kayo, kung saan mas madali, go lang din. So, sinishare ko lang to para dagdag kaalaman na rin. So, yun guys. Thank you for watching and sana may tutunan kayo. And sana may mas matutunan pa kayo sa akin as I upload more video. Thank you!